Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Welcome to Shepparton, Victoria, Australia. Ang inyo pong lingkod ay narito ngayon at sa kabila ng malayo po ang ating distansya at walang dahilan para ang mensahe ng Diyos ay hindi makarating sa bawat isa sa atin. So tayo po ay nasa pananambahan ng online worship service at ating pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw, at nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Kayo po ay nakatunghay sa thematic sermon of the Bible. At every Sunday, we have different books of the Bible at ito ay may mga tema. Ang nakaraan ay natalakay po natin ang the law, composed of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. And while history covers the entire history of Israel, ay ang book of Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, and Esther. So we have covered so far the book of history. And we also took the book of wisdom, composed of Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. And now we deal on the book of prophets. Narito po tayo sa so far ang major prophets ay na-cover na po natin ang Isaiah, Jeremiah, Lamentation, then we have Ezekiel, and then we have Daniel, and then Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, and now we are going to deal in the book of Zephaniah. So ito po ang ating tatalakayin ngayong gabi. Alright? So ang pamagat po ng ating mensahe ngayong gabi ay ang kagalakan ng Diyos sa kanyang bayan. At ito po ay matatagpuan po natin sa aklat ng Zephaniah chapter 3 verse 17. Alright, let us read on this verse from the book of Zephaniah. Sabi diyan, nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan na magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita at tayo po'y dumako sa ating pananalangin at hilingin natin sa Diyos na tayo ay samahan sa gabing ito ng ating pong pananambahan through online. Alright? Let us pray. Dakilang naming Diyos, nagpapasalamat kami sa biyaya na binigay mo sa amin. Salamat Panginoon sa
pagkakataon na kami po ay binigyan mo ng oras na makasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Aming dalangin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na espiritu na dumaloy sa buhay ng bawat isa, na nawa ang mensahe mo ay makadaloy, Panginoon, ng malaya, maunawaan ng payak, at ito'y aming may pamuhay. Dinadalangin po namin, Panginoon, na sa gabing ito, na kahit po malayo ang aming agwat, walang hadlang na ang mensahe mo ay hindi makarating sa kanila, Panginoon. Salamat po sa biyaya, sa internet connection, and we are praying, Father God, Lord, yung aming po mga members sa Pilipinas, ang Jesus Cares, ang Jesus Love Presbyterian Church, ganun din naman ang Songbook, at yung aming mga scholars ay aming tinataas sa iyo, Panginoon. Father, we pray for our sponsor na ikaw po magpapala sa kanya. Salamat po sa pagkilos mo, O Diyos, na matulungan po ang aming mga kababayan, itong aming mga kapatid, Panginoon, na nangangailangan ng iyong patnubay. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Alright? So, ang aklat po ng Sephaniah ay sinulat po ni Propeta Sephaniah. Siya po ay naglingkod ng panahon ni Haring Josias, mga around 600 BC. At ito po ay isang hula. At ang isa sa mga problema nila ay ang idolatry o tinasabi nating pagsamba sa Diyos-Diyosan at ang kasamaan. So during the time ni Haring Josias, siya yung tinatawag na boy king kasi bata pa siya nung siya magsimulang maghari. At dito titingnan po natin ang senaryo na kung saan ang Diyos ay nangusap kay Sephaniah. At ang kanyang mensahe na inilagay dito sa aklat ng Sephaniah ay to encourage yung mga pinili ng Diyos. Bagamat ang katigasan ng ulo ng Juda ay lantad, ang pag-ibig ng Diyos ay naroon pa rin. Kaya dito sa talatang 17, makikita natin yung pangako ng Diyos sa kanila. At yung mga previous chapter and verses, naroon ang judgment ng Diyos. So, there will be an impending judgment paparating sa southern Judah, sa Jerusalem. At ito ay nangyari mga around 586 BC. Nawasak ang Jerusalem sa pamamagitan ng mga Babylonians. At yung pangako ng Diyos na mangyayari ay naganap nga. Subalit, dito sa talatang ito na ating paksa ngayon, ay huhugot po tayo ng mga practical lesson kung paano natin maipamumuhay ang talatang ito na may apply natin sa ating buhay. Tingnan niyo po yung verse 17, balikan natin. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos. Alright? So, makikita natin dito sa statement na to sa wikang Pilipino, yung salitang nasa piling mo. And that means only the presence of God ay kasama nila. Ibig sabihin, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Kahit pa sila nawasak noong 586 BC at deported sa Babylon, scattered them, kasama nila ang Diyos. Kaya yung nabanggit dito ni Sephaniah, nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos. At ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. So you take a look at this, yung kanyang kapangyarihan, hindi ating kapangyarihan. Siya ay magagalak sa iyo. At ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Imagine, the love of God
na magbibigay sa iyo ng bagong buhay. So ano ang nais na tumbukin ng propeta dito? After the destruction of 586 BC, it took 70 years bago sila nakabalik ng Jerusalem. At ang pangako ng Diyos ay totoo. Nangyari nga nang ang Babylonians ay bumagsak sa kamay ng mga Persian. And King Cyrus of Persia, Medo-Persia, made a declaration na lahat ng mga Hudyo ay maaari nang umuwi ng Jerusalem. Kaya makikita natin na yung pag-ibig na binabanggit dito ni Zephaniah, magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Alright? Now, i-analyze po natin talata. Ano po? Ano po daw yung sinasabi sa talata tungkol sa presensya ni Yahweh? Ang sabi doon, sagot natin, nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos. So dito ay tinutukoy lamang na kahit minsan, kahit kailan, ang presensya ng Diyos ay laging nasa kanila. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Na kahit na sila nagkadurog-durog, nawasak, nagkumalat, because God loves them very much, His presence naroon pa rin. So dito natin makikita yung prinsipyo na kahit na tayo na napakatigas ang ulo, ayaw sumunod sa Diyos, ayaw sumunod sa kanyang utos, yung sinasabing piling mo, nasa piling mo si Yahweh, kasama pa rin natin ang Diyos. At tayo sinusubaybayan, inaalalayan, at nagpo-provide siya ng ating pangangailangan. Right? Ikalawa, ano yung ang ginagawa ni Yahweh para sa tagumpay ng tao? Excuse me. Makikita nyo doon yung tagumpay. Ang sagot natin dyan, ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay ng tagumpay. So, what does it mean? Ano ba ang ibig ipakihulugan dito sa sagot na to? By God's power. Kaya yung kanyang bayan ay nagtatagumpay. At the same principle na kaya tayo nagtatagumpay sa buhay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa pagkilos ng Diyos. Alright? Kung paano gumalaw ang Diyos sa bansang Israel. So God is the same yesterday, today, and tomorrow, and He will never change. In other words, because we are chosen people of God, tayo yung mga pinili ng Diyos, ang kanyang mga mata hindi umaalis sa atin. Kaya yung tagumpay na kung meron man tayo ngayon, it is because the power of God. He is able, kaya niyang gumawa ng himala. Alright? Kaya tingnan po natin ano itong sinasabi dito. Next, paano ipinapakita ni Yahweh ang kanyang kagalakan para sa tao? Siya po'y magagalak sa iyo. Because God chose you, you are chosen, pinili ka ng Diyos. You are the apple in the eyes of God. God loves you very much and He cares for you. And He is rejoicing na makita ka niya na sumusunod sa kanyang kalooban. Right? Yung pong mga pinili na naligtas, na itinapon ng Babylonia, na bumalik ng Jerusalem. It is God's joy na makita niya yung kanyang bayan na nagsibalik
sa kanyang lupang ipinangako sa kanila sa Jerusalem. Right? So yung kanyang kagalakan ay, sabi doon, magagalak sa iyo. So paano ba nagagalak ang Diyos? Una, magagalak ang Diyos sa atin kapag tayo sumusunod sa kanyang utos. Nagagalak ang Diyos sa atin kapag tayo sumasamba sa Kanya. Nagagalak ang Diyos sa atin kapag tayo nagtitiwala sa Kanya. So those were principles na mapaghuhugutan natin kung paano nagagalak ang Diyos sa atin. Pero hindi magagalak ang Diyos sa atin kapag tayo sumusuway, kapag tayo ay nagiging mayabang, kapag tayo ay lumilihis ng landas. Katulad ng bansang Israel. Ang Juda nung panahon yun, dahil sa kanilang idolatry at kasamaan, tuluyang winasak talaga ng Diyos yan sa pamamagitan ng Babylonia. Subalit, may mga tao na hindi sumasamba sa Diyos. At yung pangako niya, dahil dito sa mga sumusunod na to, yun ang nagbigay ng kagalakan sa Diyos. So makikita natin doon sa statement na siya ay magagalak, ano? As if na para bang ang Diyos ay tao. Yan ay nangangahulugan lamang para makaugnay tayo sa Diyos o makakonect tayo kung ano ang feeling, alright, ng Diyos sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya na sumusunod sa kanyang kalooban. Alright? Pag hindi nagalak ang Diyos sa iyo, malamang susumpain ka. Pero magagalak ang Diyos kasi nga, meron siyang pangako na yung kanyang bayan ay muling magbabalik. Alright? Sa Jerusalem. And it happens after 70 years. Okay? Ano po yung epekto ng pag-ibig ni Yahweh sa buhay ng tao? Ang pag-ibig niya ang magbibigay ng bagong buhay. When you experience the love of God, you will have a new life. Kapag naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, magkakaroon ka ng bagong buhay. Alright? So that's true. Paano pinahayag ni Yahweh ang kanyang labis na kagalakan? Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. When you sing song from the heart, of course, you are happy. Meron kang enjoy o enjoyment. O meron kang kasiyahan sa puso. So kung titingnan natin to, no, na para bang ang Diyos ay katulad nating tao na umaawit para magalak. So nagko-connect tayo, naintindihan natin ang ang status ng Diyos, kung ano ang kanyang pakiramdam, kung ano ang kanyang kalalagayan, nang makita niya na nagtatagumpay tayo. Alright? At dahil sa kanyang kapangyarihan. Let us remember this. Hindi ka pwedeng magbalaki sa sarili mo na nagtagumpay ka dahil sa lakas mo. It is by the power of God dahil kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Amen po. You name it. Joseph, Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, even Haring Hosea, mga nagtagumpay sila. Dahil kasama nila ang Diyos. Alright? So, God is happy to see you na ikaw ay matagumpay. Alright? Nagagalak ang Diyos na makita kang magtagumpay. Pero hindi siya magagalak kung puro reklamo ka sa buhay. Puro daing. Puro paninisi. Yung mga taong dumanas ng hirap, kaya nga, ito, makikita natin sa kasaysayan, nang wasakin ng Jerusalem, of course, sina Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, and the rest of the mga Jews, ay talagang may suffering.
Pero walang naka-record sa Bible na mga nagreklamo mga 'to. Kasi nga mga pinili ng Diyos at alam nila na kalooban ng Diyos ang nangyari. Kumbaga nadamay na sila, yung mga tinatawag na remnant, right? Na mga hindi sumamba sa Diyos-Diyosan at hindi naka-involve sa kasamaan. Alright? So, let us take a look on our practical application ito pong talatang to na magagamit natin sa ating buhay. Ang kagalakan ng Diyos sa kanyang bayan. Ang kagalakan ng Diyos sa iyo. Alright? Siguro magtatanong tayo, paano ba magalak ang Diyos sa akin o sa kanyang bayan? Kasi consider that we are chosen. Mga pinili tayo ng Diyos. Paano ba magalak ang Diyos sa atin? So ito po yung mga principles na nahugot po dito sa talatang ito. Ano po? Na pwede nating gawin o i-apply sa ating buhay. Alright? Are you ready? 1. Ang tanong, paano magalak ang Diyos sa kanyang bayan? Manalig sa presensya ng Diyos. Alright? So paano ba tayo mananalig sa Diyos na hindi natin nakikita? In other words, you trust God na kasama mo siya kahit saan ka pumunta. Eh ako, naniniwala lang ako sa Diyos na kasama ko siya kahit narito ako sa Australia. Hindi ko alam kung ano ang pwedeng mangyari sa akin dito. Pero naniniwala akong kasama ko ang Diyos. This morning ay umattend ako ng isang church dito sa Shepparton Presbyterian Church. And meet ko yung pastor at marami akong nakilala. And then they're happy to welcome me. And they recognize me as a minister of the gospel. And then another Sunday, they're inviting me again to join with them sa kanilang celebration. So, ibig lamang sabihin nito, na kahit saan man tayong dako mapunta, alright? Medyo nagtatanong tayo kung merong magandang mangyayari. Ang prinsipyo lang dyan, yung manalig ka sa presensya ng Diyos kahit ka saan naroon, ay isa ng tagumpay. Kaya, alamin na laging kasama natin si Yahweh. Kaya dapat tayong magtiwala at huwag matakot sa anumang hamon ng buhay. Alright? So, narito ngayon ako. Naiwan yung aking asawa sa Pilipinas. What will happen? But we believe God na kasama namin ng Diyos. Kayo rin, kasama niyo ang Diyos na nariyan. Hindi kayo iniiwan ng Panginoon. It only happened na nagkaroon ako ng tsansa na makarating dito sa Australia. At grabe, ang laki po talaga ng difference. Dito sa Shepparton, para kang nasa ghost town. Bibihira po yung tao na lumalabas. Ang linis ng karsada. Ang mga bilihin ay napakamura. I try to buy dito sa market. Tiningnan ko yung mga presyo. Yung gatas na 3 liters, for $50 lang. $4.50. 3 liters. And the rest, yung prutas, yung mga kanilang gulay, napakamura. Eh kung nagtatrabaho ka dito ng 8 hours, kumikita ka ng $30, pinaka-minimum na yon, mababa. Yung $30 mo, yung isang oras mo, pagkain mo na maghapon yan. Eh, 8 oras ka nagtrabaho. Kaya nga dito ay maliit ang difference talaga. Kaya kung kukompare ninyo, ngayon,
Ah, siguro tanong natin, kasama ba namin ang Diyos dito sa Pilipinas? Of course. Alright? Kasama ko rin ang Diyos dito sa Australia. Kaya ano man mangyari, dapat tayong magtiwala at 'wag matakot sa anumang hamon ng buhay. Kasi merong problema talagang darating, eh. Pero kapag tayo nagreklamo, dun tayo talo. Huwag tayong umasa sa tao, umasa tayo sa Diyos. Sa Kanya tayo magtiwala. May mga taong inaasahan nila kapwa nila tao. Wala namang masama diyan, but you never ever rely on human promises because they change. Kaya ang dapat nating pagtiwalaan ay ang Diyos. Sa Kanya tayo umasa. Amen po. Ikalawa, magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos para sa tagumpay. Okay? Nagigets po niyo yung puntos natin? Yung manalig ka na kasama mong Diyos, malaking bagay yan. Ay yung magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos para sa tagumpay, another thing yan. Ibig sabihin, kung may mga plano ka na, kapangyarihan ng Diyos ang pwedeng gumalaw dyan para sa iyong tagumpay. You will not be successful without the intervention ng power ng Diyos. Kaya tagumpay tayo kasi nga sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil kasama natin siya, nananahan siya sa atin, nagtitiwala tayo sa kapangyarihan niya, magtatagumpay tayo sa buhay. Amen. Alright? So, harapin natin yung bawat laban sa buhay ng may pananampalataya. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay at lakas. Kaya kung anumang hamon sa buhay, anuman yung ating laban ngayon, ito, may laban ako ngayon dito. Medyo nag-a-adjust tayo sa environment, nag-a-adjust tayo sa mga tao. And then, if ever na makapag-ministry ko dito. But now, I'm doing ministry. Narito ako, nariyan kayo sa Pilipinas at nagpapatuloy sa Panginoon. Amen? Okay? Kaya harapin natin bawat laban. Ano man mangyari, mahirap man yan, magtatagumpay tayo dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. Katlo, tangkilikin ang kagalakan ng Diyos sa atin. When sabihin natin tangkilikin, kumbaga, ariin natin ng Diyos ay natutuwa sa atin. Kasi sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Amen? So, huwag kalimutang pahalaga na ang Diyos ay nagagalak sa atin bilang kanyang mga anak. Yun yung maalaman mo lang sa sarili mo na ikaw ay anak ng Diyos, ikagalak mo yun. Bakit? Dahil bilang anak ng Diyos, hindi kanya pababayaan. Ito ay nagbibigay ng kumpiyansa na mahalaga tayo sa kanya. Kaya huwag kayong mag-tantrum, huwag kayong magreklamo sa buhay. Kasi kung alam mong anak ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. May mga tao pong reklamador, mga taong naninisi ng kapwa nila. Alright? Don't do that. God destined us where we are. Ang Diyos ang nagtatakda niyan. Okay? So yan ang isang huwag mong kakalimutan. Pahalagahan mo na ang Diyos ay nagagalak sa iyo bilang kanyang anak. Kaya hindi ka dapat nagrereklamo, dapat natutuwa ka. Dahil ang Diyos ay nagagalak sa iyo. Ikaapat, lumago sa pag-ibig ng Diyos. Paano ba lumago? Ang isang puno kasi, lalago yan
kapag yan ay nadidilig at naaarawan. Yung lumago sa pag-ibig ng Diyos, dapat matuto kang magmahal sa Diyos. Ano ba yung dapat mong mahalin sa Diyos? Para lumago ka sa pag-ibig ng Diyos. Kasi ito yung pag tinignan niyo po yung summary ng Old Testament and New Testament, ibigin mong Diyos ng higit sa lahat. Gaya, yung higit sa lahat, ibig sabihin, siya yung mauuna sa lahat. So, paano tayo lalago sa pag-ibig ng Diyos kung hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Hindi tayo sumasamba sa Diyos. Ito nga lang online natin eh. Ilang beses ko na sinabihin yung ating mga scholar na kayo ay makinig. Pero, ang katwiran nila, wala po kaming load pastor eh. Tandaan niyo po ito. Ang Diyos ay hindi magkukulang. Sinungaling tayo. Sabi nga natin, pag gusto may paraan. Pag aayaw, maraming dahilan. Yung lumago ka sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pakikinig sa salita ng Diyos, yung pagsamba, yung paglilingkod, mas lalo kang lalago. Mararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Okay? Kaya, una, dito sa ika-apat nating puntos, hayaan ang pag-ibig ng Diyos ang magbigay sa atin ng bagong buhay. If you do not experience the love of God, there will be no change in your life. Alright? Hayaan ang pag-ibig ng Diyos ang magbigay sa atin ng bagong buhay, muling sisigla at pag-asa, lalo na sa panahon ng pagsubok. Yung bagong buhay, yung muling sumigla at nakita mo yung pag-asa. Kasi may panahon na lugmok tayo eh. Hindi tayo makabangon. Alright? Pero kapag naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, dito na tayo nagkakaroon ng panibagong buhay. Sigla at pag-asa. Kaya kung magtatanong ako sa iyo, naramdaman mo ba ang pag-ibig ng Diyos? Right? So, hindi mo mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos kung hindi mo kilala ang Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay pinakita niya sa atin na si Kristo ay mamatay sa krus para sa ating kaligtasan. Kaya yan ang pinakatinatawag na primary illustration ng pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Na mahal ka ng Diyos kasi binigay niya yung kanyang bugtong na anak para ikaw ay maligtas. At mula doon sa kanya, kay Kristo, natututunan mo at nakikilala ng Diyos. So paano mo siya matututunan, makikilala kung hindi ka naman nakikinig ng salita ng Diyos? Kung hindi ka sumasamba, hindi ka nagbabasa ng Bible. The people na hindi gumagawa nito, mga Kristiyano, ay maraming reklamo sa buhay. Walang contentment. Puro paninisi ng kanilang kapwa. Puro pagmamakdol. Pero yung mga taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, may bago pong buhay. May bagong pag-asa. Nakikita nila yung pananaw na kasi yung plano ng Diyos naroon na eh. Kasama mo ang Diyos. Yung magtiwala ka sa kapangyarihan niya, grabe yan. Antindi niya. At ngayon, yung pag-ibig niya, yung kagalakan niya, nagagalak siya sa iyo, na makita ka niya. Then yung pag-ibig niya, na dapat lumago tayo, makilala natin siya.
Amen po. Alright? Kalima, magpuri at magpasalamat. Dito magagalak ang Diyos sa atin. Yung nagpupuri tayo at nagpapasalamat kahit na ano nangyayari sa ating buhay. Alright? Alam niyo mga kapatid, itong aking GCash dito sa cellphone ko, mahirap po yung number ko ngayon. Pero, yun nga, may mga transaction ako na ano, na hindi makakonect dito sa aking cellphone kasi walang network andito. Dahil ibang network to. Dalawang SIM card na yung aking nabili sa akin itong aking mga anak eh. Talagang hindi gumana eh. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi may magandang gagawin ng Diyos. Kaya ano man nangyayari, ano, even the connection ng GCash ko na hindi kayo makakapag-send ng inyong tithes and offering, we will figure out kung paano. Maybe may other plans ang Diyos para dito. Alright? Meron pa namang paraan. Pero isang bagay lang dito, itong panglima natin, kung paano magagalak ang Diyos sa atin, magpuri tayo. Purihin mo ang Diyos sa mga nangyayari sa buhay mo. Magpasalamat ka sa iyong mga tinanggap. Pagdating ko dito, grabe, papasalamat talaga ako sa Lord kasi grabe itong bahay ng anak ko, mga estudyante pa lang naman itong mga to, ang ganda na ng bahay nila. Carpeted yung bahay nila, may heater, may aircon, may hot and cold, and then yung kumpleto, yung ano, may bakuran sila, it's ano, na dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. And I'm thanking God na ito, narito ako. Na ang alam ko na lang, kasama ko ang Diyos. At meron siyang mga bagay na gagawin. So yun ang ano, kasi may nakaka-boring dito pag tititingnan mo itong ano, at hindi ka sanay sa kalungkutan. Pag lumabas ka ng kalsada dito, wala kang makikitang tao. Why? Kakaunti po ang tao dito. Tsaka mga busy, may mga trabaho. Hindi katulad yan sa Pilipinas. Paglabas mo ng bahay, grabe, nagkalat na mga bata at mga marites dyan sa kalsada. Alright? So dito kakaiba. Kaya nag-a-adjust tayo sa culture. At yan ay pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Amen po. Alright? So, tularan ng kagalakan ng Diyos sa pamagitan ng pagpupuri at pagpapasalamat. Kung paano ang Diyos ay nagagalak sa atin, tularan natin kagalakan niya. Hindi tayo nagrereklamo. God never complained kahit na yung mga Israelita ay naging matigas ang ulo. Nagagalak siya kasi yung kanyang piniling bayan ay talaga may mga remnant na nagtitiwala sa Diyos. Okay? So tularan ng kagalakan ng Diyos sa pamagitan ng pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat siya ay natutuwa at nagagalak sa atin. Ito lang yung ating pinaka-response yung magpuri at magpasalamat sa buhay na meron ka. Magpasalamat ka sa Diyos. Huwag kang magreklamo. Lahat ng bagay ay nasa timing, nasa takdang panahon. Kung hindi pa panahon ng Diyos sa iyo, na ikaw ay makaangat kasi nag-struggle ka pa, may bagay na gustong ituro ang Diyos sa iyo. Naiintindihan po. Gusto kanyang matuto na magtiwala, manalig sa kanyang kapangyarihan. Yung kanyang presensya nakasama mo. Yung nagagalak siya sa iyo kasi anak ka niya eh. Hindi ka niya pababayaan. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya ito mga practical extraction ng lesson dito sa verse na to. Umaunawaan natin sa buhay natin, mas lalo tayong magagalak sa buhay nito na naglilingkod sa Panginoon.
Amen? So, ang mensahe po ng talatang to ay nagpapaalala ng walang hanggang pagmamahal at kagalakan ng Diyos na dapat maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Tandaan niyo po, pinapaalala ang walang hanggang pagmamahal at kagalakan ng Diyos sa atin. Mahal ka ng Diyos, nagagalak siya sa iyo. Kaya ibabalik mo lang lagi yung pagmamahal sa Diyos, okay? At magalak ka sa Kanya lagi. Yun ang Kanyang sinasabi. Magalak tayo sa Diyos kahit na ano nangyayari. Kasi yung plano niya, hindi magbabago yun. Nais ng Diyos na pagpalain ka. Amen. So, abutin po natin yung ating puntos na mga practical application. Manalig at magtiwala sa presensya at kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng tagumpay at lakas. Okay? Dalawa yun, manalig, magtiwala. Pahalagaan ng kanyang kagalakan at pagmamahal na nagbibigay ng bagong buhay at pag-asa. Value it. And three, sagutin ito ng pagpupuri at pasasalamat at gawing gabay ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mga kapatid at mga kaibigan, kung kayo ay nariyan at nakikinig, hindi malayo, right, na patuloy nating maranasan ang kagalakan kasi kasama natin ng Diyos. Hindi niya tayo pinababayaan. Ano man ang mangyari, ang kanyang mata ay naroon kasi anak ka niya at naroon ang pangako niya. Kung dumadaan ka ngayon sa mga pagsubok ng buhay, mga tanong na hindi mo nasasagot sa iyo, magtiyaga ka lang. Tiyagain mo na maunawaan ang kalooban ng Diyos. At tiyak na ang kapangyarihan niya ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Naway napagpala po tayo ng mensaheng ito. Right? Tayo po'y dadako sa ating tithes and offering. So, I don't know kung makakapag-tithes and offering pa rin kayo. Pero I encourage na yung tithes and offering nyo ay siguro i-hold muna ninyo. Alright? And I will figure out kung paano kayo makakapag-tithes and offering. So dito po sa Shepparton, wala pa ho akong trabaho. Kasi ako po ay turista. Bawal pong magtrabaho ang tourist. But so far, ay kung magkakaroon ng sideline na ibibigay ang Diyos, mas maganda po. Kaya mga kapatid, aking dalangin na isama niyo ako sa prayer. And I believe nakasama ko ang Diyos, but your prayers also will help for me. Okay? Na makasurvive. Okay? And then, hopefully, kung makakapag-network at maka-network dito sa simbahan dito sa Shepparton, na mayroon silang mga mission outreach sa mundo, we can connect our church. Right? So, kung kayo po may mga tithes and offerings, so i-hold na lang po muna ninyo. And I asked si Sister Merlinda na siguro yung kanyang GCash muna ang gamitin para dun sa ating tithes and offering. And then Sister Merlinda will record all the tithes na pumasok sa kanya. Amen po. So, hindi ko malayo ko, hindi na kayo magta-tithes. Hindi kayo pagpapalain ng Panginoon yan. So, you give also your tithes and offering, and then si Sister Melinda will put on the GC ng kanyang GCash, and she will record yung tithes and offering natin. Amen po? Kasi I have a hard time na may connect po yung aking GCash kasi walang network dito nandito. Alright? So tayo po'y manalangin at hilingin natin sa Diyos yung kanyang patnubay sa atin. Pasalamat na natin yung tithes and offering.
Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo sa sa gabing ito. We pray, Lord, that kami po ay na-bless na message mo, Panginoon, na kami ay magalak, magtiwala, manalig sa iyo, Panginoon, at magpurit magpasalamat sa lahat na nangyayari. Kung paano ang bayang Israel, ang mga Hudyo, Panginoon, ay iyo pong iningatan sapagkat mga anak mo sila ay naroon ang iyo pong patnubay. Ganon din sa amin, naming pinaniniwalaan, O Diyos. Pinapahalagahan namin na kami ibinilang mong mga anak, kaya kasama ka namin, O Diyos. Pagpalain mo po ang mga tithes na ibinigay ng aming mga kapatid, ikaw po magpala sa kanila. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, and amen. Alright? So God bless you po mga kapatid. Ating pong pangwakas na panalangin at bendisyon, awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Alright? Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. God bless you at magkita-kita po tayo on Tuesday, Wednesday, and Thursday sa ating pong daily devotion. And then on Sunday. God bless you po. God bless you.